Aloras POV. Dahil nasa malapit lang ang restaurant ay nakarating agad kami. Bumaba ito at hinintay ko itong makapunta sa may gawi ko para pagbuksan ako ng pinto ng sasakyan nito. Inalalayan niya akong makababa sa sasakyan at isinara ang pintuan. Nilagay nito sa bewang kong kamay nito para alalayan ako sa paglalakad. Binuksan ng guard ang pinto ng restaurant. Sumalubong sa amin ang isang waiter. Nang pumasok kami ay agad na dumako sa amin ang tingin ng nasa loob, lalo ng mga babae. Hindi nila maalis ang tingin sa kasama kong lalaki. Nilibot kong buong paningin ko sa restaurant. Silver and gold ang theme ng restaurant. Masarap sa mata at ang ambience ay hindi boring. Tumutugtog din ng isang malamyos na musika na nakapagbabagay sa isang romantic date. "Good evening, ma'am, sir. May reservation po kayo?" Tanong ito sa amin. Nakangiti nga ito kaso ang ngiti ay may kasamang pangaakit. Bakit ba kasing gwapo ng boyfriend ko? Kahit saan kami magpunta ay hindi naaalis ang tingin ng mga babae dito. Inirapan kong waitress. Malandi, ani ng isipan ko. "Yes, under my name, Nathaniel Salvatore." Sagot ni Nathaniel dito. Humilig ako sa dibdib ni Nathaniel. Talagang ipinakita ko sa babaeng ito na akin lang ang lalaking to. Sinamahan niya kami sa mesa namin. Nag-order na din kami at siya naman ang pinag-order ko. Umorder din ito ng wine. "Flowers for you." Nakangiti ni Nathaniel na saad. Binigay nitong bulaklak sa akin. Ninitian ko to. Inamoy kong bulaklak. Isang red tulips ang binigay niya sa akin. My favorite flower. Itinabi ko na muna to. Nilagay ko sa gilid. Dahil dumating ng order namin, ilagay lahat ng waiter yun sa mesa namin. Habang kumakain kami ay pumapailan lang ang isang sweet music. Napatingin ako kay Nathaniel nang tumayo ito. Tapos na kasi kaming kumain at kasalukuyan ng umiinom kami ng wine. Inilahad ni Nathaniel ang kamay nito sa akin at agad ko naman yung tinanggap. Hinila niya ako't giniya sa gitnang bahagi ng restaurant. Inilagay nito ang kamay ko sa balikat nito at ang kamay nito'y nasa bewang ko. Sumasayaw kami. Tinignan ko ito't napangiti na lang. "What?" tanong nito. May galak sa boses nito. "I am just happy kasi nakasama kita." Sabi ko dito. Sumabay ang katawan namin sa malamis na tugtugin. "Me too. Akala ko noon hanggang pangarap lang kita." Humilig ako sa dibdib nito. Nilagay kong kaliwang pisngi ko sa dibdib nito. Humigpit ang kapit nito sa akin. Tumingala ako. Unti-unti nilapit nitong mukha sa aking mukha hanggang sa maglapat ang aming mga labi. Umuwi na kami sa kondo ko. Inihatid ako ni Nathaniel. Bago pa ito umalis ay hinalikan nitong aking labi na agad ko namang ginantihan. "Good night." Ngiting sambit nito. "Good night." Isinara ko ng pinto ng kondo ko. Pumasok ako sa kwarto ko at isa-isang hinubad ang aking saplot. Pumasok ako sa banyo para maligo. Until now, hindi pa rin kami okay ni Mommy. Hindi niya ako kinakausap. Hindi na kasi ako pumapasok sa opisina dahil sa busy ng schedule ko. Second year na ako, kaya dapat ko pang pagbutihan sa pag-aaral. Hindi naman pumalya si Daddy sa pagbibigay ng pera sa akin, pero hindi ko yun ginalaw. Matapos akong maligo at lumabas na ako ng banyo, nagbihis ng nighties. Red nighties ang suot ko ngayon, kaya litaw na litaw ang kaputian ko. Humiga na ako sa kama. Hindi nagtagal ay nakatulog ako. Nagising ako kinabukasan na mataas ng araw. Bumangon ako at pumunta sa banyo. Naghilamos ako at lumabas sa kwarto ko para magluto ng agahan ko. Habang naghahanda ako ng lulutuin ko'y napalingon ako sa pinto ng kusina. Nakangiting mukha ni Nathaniel ang sumalubong sa akin. "Kanina ka pa?" tanong ko dito. "Kakarating lang." Lumapit ito sa akin at agad nang niyakap ang braso sa aking bewang. Dumikit ang matipunong katawan ni Nathaniel sa likuran ko. "Anong lulutuin mo?" tanong nito. Pero ang labi at ilong ay nasa leeg ko. Ipinili kong aking leeg para mas mahalikan itong aking leeg. "Adobong manok," sagot ko. "Masarap yun pero mas masarap ka." Bulong ni Nathaniel sa akin. Naginit ang aking muka dahil sa sinabi nito. Bigla din nakaramdam ako ng init. Pinasok itong kamay sa loob ng aking suot. Dahil naka-nighties pa rin ako ay malaya nitong naiangat ang aking damit. "Magluluto pa ako," sambit ko dito. Tinulak ko siya para umalis siya sa aking likuran. Umalis naman to.
Nilabas kong karne ng manok na nasa ref at nilagyan ng tubig. Frozen kasi kaya need ng palambutin. Habang hindi pa handa ang karne ng manok, ay inihanda ko ng mga gagamitin. Tapos na ako magluto at inihanda ko ng mesa. Pumasok ako sa kwarto para tawagin sana si Nathaniel kaso wala ito. Nakita ko ito sa veranda ng aking kwarto at tila malalim ang iniisip. Nilapitan ko to. What's wrong? Tanong ko dito. Humarap to sa akin. Kung may nagawa kong kasalanan, papatawarin mo kaya ako? Tanong ni Nathaniel. Seryosong mukha nito, bigla'y kinabahan ako. Dumambol ng kakaibang kabang dibdib ko. What do you mean? Tanong ko dito. Wala, huwag mo na muna lang isipin yun. Pag-iba nito sa topic. Luto ng ulam? Tanong nito sa akin. Tumango ako. Yeah, mauna ka na sa kusina, maliligo lang ako. Pumasok ako sa banyo. Tumapat ako sa shower. Hindi maalis sa isipan ko sinabi ni Nathaniel, may lungkot sa mga mata nito na hindi ko mawari. Nagpatuloy ako sa pagligo dahil alam kong naghihintay si Nathaniel sa akin. Nang matapos ako magbihis ay lumabas ako ng kwarto at pumunta sa kusina. Nandoon na si Nathaniel, naghihintay sa akin para simulan na namin ang breakfast. Pero parang wala to sa sarili. Ano ba problema nito? Umupo ako sa upuan at tinignan to. Let's eat. Basag ko sa katahimikan. Kumuha ito ng adobong manok at kinain. Ganon din ako, magana naman kaming kumain. Anong gagawin natin ngayon? Tanong nito. Mamasyal tayo, mag-mall? Sige. Magana naman itong kumain pero nararamdaman ko na may problema talaga. Kailangan kong kausapin si Susie tungkol dito. Pumasok ako sa kwarto para magbihis. Nilagay ko na lang sa sink ang mga hugasing. Mamaya ko na lang hinuhugasan. Lumabas ako sa kwarto at naabutan ko si Nathaniel na pranting nakaupo sa sofa. Lumapit ako sa kanya at umupo sa kandungan nito. Dahil nakadress ako'y agad kong naramdaman ang umbok nito. Napakagatlabi ako dahil sa sensasyong nararamdaman ko. Napaungol ako ng hapitin nitong aking bewang at mas madiin pa ng umbok ng pantalon nito. I am ready. Pangaakit kong sambit dito. I know. Sambit nito sa akin. Nginisihan ako nito, nilapit niya ako papunta sa kanya, tinalikan ng mapusok ang aking labi. Kaya bago kami umalis, nangyaring inangkin muna ako ni Nathaniel. Nasa mall kami ngayon, inaya ko kasi ito mag-shopping. Kaya sinamahan niya ako, nasa damitan kami't namimili ako ng susuotin at nasa likuran ko si Nathaniel nang may lumapit sa amin na babae. Tumaas ang kilay ko na agad nitong idinikit ang lumuluwang dibdib nito kay Nathaniel. Nathaniel, long time no see. Masayang sambit ng babae. Nakaangkla din ng kamay nito sa braso ni Nathaniel. Babe, can you introduce me to her? Tanong ko. May ngiti sa labi ko pero ang mga mata ko'y nanlilisik sa galit. Napanunok naman ang babae. Agad na inalis ng babae ang kamay at inayos ang buhok. Lumapit sa akin si Nathaniel at nilagay ang kamay sa akin bewang. Cherry, this is Alora, my girlfriend. Napatingin ako dito. Napaawang ang aking labi, nakatingin pala ito sa akin at nakita ko sa mga mata nito ang labis na tuwa. Napangiti ako dito, hinawakan kong pisngin nito at tumilig sa dibdib nito. Hindi ko alam na may girlfriend ka na pala. Yeah, 8 months na kami, sabi ni Nathaniel sa babae. Okay, good luck and congratulations, sabi nito may ngiti sa labi nito. Umalis ng babae habang ako'y patuloy sa pagpili ng mga damit. Hindi na umalis si Nathaniel sa likuran ko, nakayakap ito sa akin. Kinabukasan ay maaga ako nagising dahil nga may klase pa'y kailangan na namin pumasok. Gaya na nakagawian ay sinusundo ako ni Nathaniel sa kondo ko. Pagdating sa paaralan hindi gaya ng dating humihiwalay agad ako sa kanya. Ngayon ay iba na. Gusto kong ipakita sa mga babae dito na akin si Nathaniel. Nakaakbay si Nathaniel sa akin, nasa bewang naman itong aking isang kamay. Hinatid niya ako sa classroom ko, tinalikan muna ng labi bago umalis. Uy, ang sweet ha? Pangasar sa akin ng kaklase ko. Maghihiwalay din kayo, ungot ng isa. Hindi ko na lang sila pinansin. Ilang oras din ang ginugol namin sa classroom namin. Dinismiss na kami dahil may meeting pa daw sila. Tapos ng foundation day, kaya balik na sa normal. Pero hindi pa tapos ang laban nila Nathaniel. Kaya mamaya ay may practice sila. Papunta ako sa gym para panoorin si Nathaniel nang harangin ako ni Joy. Napahinto ako. Ang galing mo din ano? Naka-cross arm ito sa aking harapan. What do you want? Tanong ko dito.
Nathaniel is mine. Bakit pa palagi mo nalang inaagaw ang dapat ay sa akin? Sigaw nito. Tumayo ako ng tuwid. Tinaasan ko ito ng kilay. Tapos ka na ba? Aalis na ako. Sabi ko dito. Lalagpasan ko na sana to nang pigilan itong braso ko. Bitaw, utos ko dito. May diin sa boses ko. Kung ayaw ko, nilingon ko to na may panidisik sa mga mata. Ayaw mo, banta ko dito. Pues mapipilitan akong gawin to. Ouch! Dahil ito nakunin kong kamay nito at iniikot sa likuran nito. Remember this, Joy. Nathaniel is mine. Kahit kailan hindi mo siya pag-aari. Madiin kong sigaw dito. Tinulak ko to. Napasubsob ito sa may semento. Iniwan ko siya doon sa ganoong ayos. Nagpupuyos ako sa galit. Sa susunod na lalapitan niya ako, manghihiram na talaga ito sa mukha ng aso. Dahil nga nanalo ang team nila Nathaniel, ay naisipan ng team nila na mag-outing. Dahil ang alam ng lahat ay kaibigan ako ni Nathaniel at pilit nila akong sinasama. Hindi naman sila nabigo dahil talagang sumama ako. Ayaw sana ni Nathaniel na sumama kaso ako ang namilit dito. Kaya sumama na ito sa amin ngayon. Lulan kami na isang van ngayon papunta sa isang beach resort. Plano ng grupo ni Nathaniel na maligo ng dagat. Ilang oras din ng biyahe ay nakarating kami. Bumaba si Nathaniel dahil nakapwesto to sa may pinto tako sa may bintana. Agad niya akong inalalayan. Todo ingat si Nathaniel sa akin at hindi nakawala sa paningin ng mga ka-teammate nito. Kaya naging tampulan kami ng tukso pero panandalian lamang yun. Susunod ako guys, may hihintayin muna ako. Sigaw ng isa sa ka-team nila Nathaniel. Nauna na kami. Dahil nasa unahan ng mga ka-teammate nito at nasa hulihan kami kaya malayong nagagawa ni Nathaniel ang gusto nito. Nakakbay sa aking balikat ang isang braso ni Nathaniel. Panay halik din ito sa gilid ng aking labi. Sinusuway ko to pero talagang mapili yung nobyo ko. Dumausdos ang baraso nito patungo sa bewang ko ay hinapit ako papalapit dito. Dahil panay kantsawan ng mga ka-team ni Nathaniel ay wala nakakapansin sa amin. Nakasunod lang kami sa kanila, nakarating na sa cottage at nilagay ng mga pagkain sa mesa. Humiwalay ako kay Nathaniel at umupo sa upuan na nasa cottage. Habang ang mga ka-team nito ay nasa dagat na at nagtatangpisaw. Habang ang iba ay naiwan dito sa cottage. Puro boys ang nandito at ako lang ang nag-iisang babae. Tumabi sa akin si Nathaniel. Hi guys, sensya na natagalan. Iting sambit ng ka-team nila Nathaniel. Hindi agad nakaligtas sa akin tingin ng 5 babaeng kasama nito. Guys, meet Clea, my girlfriend, and her friends. Pakilala ng ka-team ni Nathaniel sa girlfriend nito at sa kaibigan sa amin. Hindi ako umimik. Ang ka-team ni Nathaniel at ang girlfriend nito at nasa katapat namin, habang ang isang 2 kaibigan ng girlfriend nito'y katabi nila at ang isa ay tumabi kay Nathaniel. Tumaas ang kilay ko, lumingon ako sa katapat naming upuan. May bakante naman. Hi, I am Janet and you are? Tanong nito, hindi umimik si Nathaniel. Hindi pinansin ng babae, pero tinutukso ng ka-team, si Nathaniel at ang babae. Panay ang sulyap ng babae kay Nathaniel. Nathaniel ang pangalan niya, Net. Ang ganda ng pangalan mo. Kasing gwapo mo, narinig kong sabi nito. Tumaas ang kilay ko, lumapit ako kay Nathaniel, tapos ay bumulong. Samahan mo ko? Napatingin sa akin si Nathaniel. May problema ba? Tanong ito. Wala, sabi ko na lang dito. Ligo tayo Nathaniel, niyaya ng babae dito. No thanks, dito lang ako. Tanggi nito. Pero mapilit ang babae at tinutukso na din sila ng ka-teammate ni Nathaniel. Umirap ako, napatingin sa akin si Nathaniel. Umiling ito, kunutlo ko siyang tinignan. Sige na Nathaniel, pagbigyan mo na si Janet. Malakas yata ang tama sa'yo. Tumatawa na sabi ng isa sa ka-teammate nito. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko nang tumayo si Nathaniel. Napatingin ako sa kanya. Tumingin din ito, panay ng hila dito ng babae. Kaya sumunod, nilingon pa din ako ni Nathaniel. Iniwas ko na lang ang tingin ko dahil gusto kong manakit. Tumayo ako. Gusto ko maglakad-lakad at pahupain ang galit ko. Habang inaaliw ko sarili ko'y nakakita ko ng isang shawl. Pinulot ko to. Habang abala ko hindi ko na malayo na palang narating ko kaya bumalik na ako. Nanlilisik ang mga mata ko dahil sa nakikita ko naghahalikan lang naman si Nathaniel at ang babae. Hanggat kaya ko'y pipigilan kong sarili ko na mag-iskandalo. Dahil ang alam ng ka-teammate ni Nathaniel ay kaibigan lang ako at hindi girlfriend ito. Agad na humiwalay si Nathaniel at napalingon sa paligid. Tinutukso na din sila ng ka-teammate ng binata. Nangilid ang luha ko dahil nasasaktan ako.
Gusto kong sugurin ng babae kaso hindi pwede. Hindi kagaya ng mga kaibigan kong ka-teammate ni Nathaniel. Kinuyom ko ang aking kamay, hahalikan pa sana ng babae si Nathaniel pero lumayo na to. Pumihit ito paharap sa akin. Nalaki ang mga mata ni Nathaniel dahil nakita niya ako. Alam nito na nakita kong lahat, kaya hindi ko mapigilan ang luha sa aking mga mata. Sabay lakad at nilagpasan ko to. Alora, wait! Sigaw ni Nathaniel, pero hindi ko to pinakinggan. Patuloy lang ako sa paglalakad, wala na akong paki kung saan ako mapadpad. Ang importante sa akin ay makalayo ako dito, makalayo sa lalaki na nanakit sa akin. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa hindi ko na alam kung saan ako dinala ng mga paa ko. Tumigil ako sa paglalakad, hindi ko napigilan ang ilabas na nasa loob ko. Akala ko kaya ko makita si Nathaniel na nasa ibang babae. Hindi pala, tumayo ako ng tuwid at tinignan ng dagat. Hindi ko naisip na ganito pala kasakit ang magmahal. Alora, babe! Tawag nito sa akin. Pumikit ako dahil ayaw ko siyang makita. Alora, let me explain please. Pagsusumamo nito sa akin. Para ano Nathaniel? Nakita ko ng lahat. Para gusto mo nga eh. Sigaw ko dito. Tiningnan ko to. Nasa mukha nitong pagsusumamo na para bang nahihirapan din to. Bumalik ka na doon. Hayaan mo ako dito. Gusto ko mapag-isa. Taboy ko dito. Gusto kong mag-isa, gusto kong payapain ang isip ko. Gusto kong ibisa ng sakit sa puso ko. Babe, tinulak ko siya. Yung nakita mo, ikalawang halik na niya yun sa akin. Gaya na sinabi ko sa'yo, tinulak ko siya. Umiling-iling ako. Tama na please, sambit ko dito. Ayaw ko na marinig ang sasabihin nito. Please, pakinggan mo naman ako. Umiling-iling ako. Dahil hindi ko gustong pakinggan ng mga sinasabi nito. Ayaw ko makarinig na explanation muna dito. Pero hindi agad ako nakagalaw nang bigla niya akong yakapin ng mahigpit. Nagpupumiglas ako pero sadyang malakas ito. Kaya nawala na ako ng lakas sa pagpupumiglas at inayaan na lang ito na yakapin ako. Hindi ko mapigilan ang umiyak. Pinaharap niya ako, hinawakan at sinapon itong aking pisngi. Unti-unti lumapit ang mukha nito sa aking mukha at siniilang halik ang aking labi. Humiwalay ito sa akin. Tapos ay niyakap ako. Gumanti ako ng yakap dito. Mahal kita, mahal na mahal, sabi ni Nathaniel sa akin. Siniil nitong halik ang aking mga labi na agad ko namang ginantihan. At kaagad kami nagpunta sa kwarto na nakalaan sa amin. Hindi doon natapos ang pag-isa naming dalawa ni Nathaniel. Naalala ko pa ng gabing yun, hindi ko sukat akalain na mabibigyan niya ako ng ganong pagpapaligaya. Nakauna ng ulo ko sa baraso nito. Pinaglalaroan ni Nathaniel ang buhok ko. Pasensya ka na kanina, panimula nito. Huwag mo nang isipin yun. Nadala lang ako sa damdamin ko. Napatingala ako kay Nathaniel. Hinawakan kong pisngi nito at napapikit ito. Kung pinaalam mo lang sana na tayo na hindi sila maglalakas loob na tuksuhin kami. Saad ni Nathaniel. Hayaan mo, soon ipapaalam ko. Bigla ko naginit nang balikan ko ang naging tagpo namin kahapon at kagabi ni Nathaniel. Hindi ko naman sukat akalain na magiging ganun ka-wild si Nathaniel pagdating sa kama. Nasa school ako ngayon, abala sa mga papeles na tinatapos ko at pinipirmahan ko. Dahil maaga pa naman, ay nunti-unti ko nang gawain ko sa opisina ko. Nang matapos na ako'y agad akong lumabas sa opisina ko. Dahil nga pwede pa ring makapasok ang outsider sa school ay hindi nakaligtas sa akin ang babaeng naging dahilan kung bakit muntik na kami maghiwalay ni Nathaniel. Nilapitan ko si Nathaniel. Hi babe! Bati ko dito, sabay halik sa labi nito. Nagulat yata ang lahat kahit na si Nathaniel. Kita na lang tayo mamaya, ngiti kong sabi kay Nathaniel. Narinig ko pang usap-usapan nila. Kayo ba ni Miss Alora? Tanong ng isa sa ka-teammate ni Nathaniel. Hindi ko narinig ang sinagot ni Nathaniel. Hapon at bala ko maghantay sa parking lot kay Nathaniel. Nakakabagot kasi kung sa loob ako ng school maghahantay. Habang papalapit ako sa kotse ni Nathaniel ay para bang may naramdaman akong sumusunod sa akin. Hinayaan ko lang ito na sumunod sa akin. Napahinto ako na may parang nakasundot sa tagiliran ko. Hindi ako nagpanik dahil wala din namang magagawang pagpapanik ko. Ano kailangan nyo? Tanong ko dito. Sumama ka na lang kung ayaw mo masaktan. Napatingin ako sa lalaking lumabas sa kung saan. Hindi ko to kilala. Kinuha kong pagkakataon na yon para magamit ko natutunan ko. Kinuha kong kamay ng lalaki na nasa likuran ko't inikot yon. Dumaing ito dahil sa sakit. Sumugod ang isang lalaki sa akin, kaya sinipa ko yon. Pagkatapos ang hawak kong lalaki dinikit ko sa kotse na nandoon. Aray! Daing nito.
Sino nagutos sa inyo? Sigaw ko. Hindi ako magsasalita, Alora. Sigaw na isang tinig sa kung saan. Binigay ko sa kanyang lalaki. Make sure na hindi mo mapapaamin yan. Tumupad ka sa kasunduan natin, Icy. Umalis na ako sa harapan ni Icy. Yes, may kasunduan kami. Kasunduan na kami lang dalawang nakakaalam. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.